Mapagpalang araw, mga minamahal na kapatid. Amen. At mapagpalang gabi sa mga kapatid natin nasa Middle East. At salamat sa Panginoon na tayo ay nandito sa huling worship service sa buwan ng March. Salamat na tayo pinagpala sa Sunday School kanina. Nawa na yung mga pag-aralan natin ay higit pang mabuhay sa atin sa araw-araw. Sapagkat yun po ay napakagandang pag-aaral, yung building our spiritual life in Christ. Kasi ang pundasyon ng ating spiritual na buhay. At announcement pala, mamaya magkaroon ulit tayo ng meeting at para usapan yung para sa 7 last word, finalize na natin. At meron pa tayo ibang pag-uusapan mamaya. Hindi tayo magtatagal. At tayo ay makadako rin sa pakikinig ng kanyang banal na salita at patuloy na hiniling ko yung panalangin. Dalangin niyo po ako. Ang salita ng Diyos muli ay maging malaya na makagawa sa ating puso sa patnubay at inspirasyon ng Espiritu Santo at tulungan tayong Panginoon matugunan ang lahat ng ating pangailangan lalo sa ating buhay spiritual. Tayo tumayo at ating basahin dito sa dalawang babasahin natin na verse, magkaibang chapter. Una dito sa Acts chapter 23 verse 1. Acts chapter 23 verse 1. Sabi po rito, excuse me. At si Pablo na tumitig na mabuti sa Sanhedrin ay nagsabi, mga kapatid na lalaki, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. Sa kabilang chapter, Acts 24 verse 16, na dahil nga rito, lagi rin ako nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos, sa mga tao. Ay po sandali manalangin. Ang banal na Panginoon sa lahat. Pinupurihan ka namin, Panginoon, niluluwalhati sa iyong kabutihan sa iyong buhay, sa kagandahan loob, sa iyong kabagan, sa iyong pag-ibig, Amang Diyos. Sapat-sapat na biyaya at pagpapala na binubuhos mo sa iyong mga anak. Sa dakilang regalo ng aming Panginoong Hesus na siya namatay para sa aming mga kasalanan. Upang matanggap namin ang kaligtasan sa lahat ng aming mga kasalanan, makapamuhay Amang Diyos ayon sa katwiran, ayon sa Ebanghelyo, at higit sa lahat sa pribileyo, Panginoon, na kami makapaglingkod sa iyong kaharian. Pagindapatin mo ang bawat isa ng banal. Sa oras na ito, Panginoon, ay makabahagi kami sa pagputol-putol ng tinapay na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo ang bawat isa na matugunan ng pangailangan. Tulungan mo rin alipin na tinayo kung mangusap sa kanya, Panginoon. Kung magpahayag, minsay, Panginoon, na gagaling sa iyong trono. Makalangit na karunungan ng mga banal. Na ang aming buhay spiritual muli ay mapalakas. At higit sa lahat, Panginoon, hindi lang mapalakas, mapagtibay, kundi at higit sa lahat na kami maging handa sa lahat ng oras. Tagumpayan namang Diyos hanggang sa katapos-tapusan. Sa pangalan pa Jesus, sa aming dalangin. Amen.
Basahan dito natin sa English, sa 23:1, and Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. Verse 16 and 24, Arhin, do I exercise myself to have always conscience void of offense toward God and toward men. Ang pamagat po ay conscience without offense toward God and men. Mga kapatid, ang Panginoon, nung nilalang ang tao, nilalang niya tayo sa kanyang wangis o larawan, at higit sa lahat, mayroon siyang inilagay sa bawat tao na kanyang nilalang na walang iba yung conscience o konsensya. Ngayon, kung titignan mo yung kahulugan ng conscience, sabi niya ito yung tinatawag nila moral compass of the heart or moral awareness of right and wrong. Ngayon, ito pa ang isa pang ibang makahulugan. Sabi rito, it's a God-given moral faculty that serves as an internal witness to a person's actions, thoughts, and intentions. Pakinggan niyo mabuti. Judging them as a right or wrong based on God's law. So, yung konsensya, mga kapatid, ay nilagay ng Panginoon, sabi niya, as an internal witness. Ito'y isang panloob na saksi sa ating mga kilos, sa ating mga iniisip, at sa ating mga intensyon. Yan ang tandaan nyo yan. Internal witness. Nilagay niya yan. Pangalawa, sabi rito, it acts as an internal judge that either accuses or defends individual functioning as a moral compass of the heart. Ito rin ay nilagay dyan na siyang panloob na hukom na ito ang siyang nagsasabi sa atin kung tayo ay gumagawa ng mabuti o kaya tayo gumagawa ng masama. Ito rin siyang nagdedepende sa atin. Kung tayo gumagawa ng katotohanan, ito rin ang nagbibigay ng kapayapaan. Ito rin nagbibigay din ng inspirasyon, mga kapatid, kung tayo gumagawa ng mabuti. Ngayon, mayroong tatlong courts o tatlong korte na ating tatayuan sa ating buhay. Actually, sa Kristiyano, 4 Pero yung tatlo, ito'y para sa lahat. Unang-una na sinasabi rito, yung Court of Public Opinion. Tayo'y palaging ginajudge ng mga tao. Amen? Paano tila ginajudge ng mga tao? Kahit dito sa loob ng iglesia. Kung ano yung nakikita nila sa atin, yan tayo ginajudge. Kung ano yung sinasabi natin, at kung ano yung naririnig nila patungkol sa atin. Ito'y patungkol sa mga public opinion o opinion ng mga tao sa atin, Kristiyano man o hindi. Kaya tayo nag-iingat, mga kapatid, sapagkat mayroong tayo pinagmamasdan ng mga tao, Kristiyano man o hindi. So yan ang una na tayo tatayo doon. Maging ating mga co-workers, tinitignan tayo. Kung sabi natin tayo Kristiyano, tinitignan nila kung tayo tunay na Kristiyano o hindi. Ating mga pamilya, ating kapatiran. Pangalawa na court na tatayuan natin, ito yung tinatawag na inward court. Ito yung walang iba kung ating konsensya. Kaya isang term na nilagay dyan is inner court of God inside the heart. Ito naman ay ginadjudge niya yung ating mga motives, thoughts,
and intentions. Sabi nga rito. At ibinubunyag niya yun sa ating sarili mismo. Kaya kung tayo'y ang ating motivations or actions ay mabuti, sinasabi niya na mabuti ating ginagawa. Kung hindi naman mabuti ating ginagawa, sinasabi rin niya sa ating konsensya. Ito yung konsensya nagsasabi. Ultimo yung ating mga intentions. At isang bagay na alam din ng ating konsensya yung ating mga sikreto. Yan. Walang nakakaalam yan, kundi atin lang. Pero yung konsensya ay na nakakaalam. At siyempre ang Diyos na mas dakila sa lahat. At yung sa Kristiyano, yung pangatlo, yung preliminary judgment inside the church. Tayo yun bilang Kristiyano. Hindi kasali yung mga sanlibutan dito, kundi there's a preliminary judgment dito sa Church of God. Na bago dumating yung judgment. Kaya ngayon pa lang ginadjudge na tayo dito sa Iglesia ng Diyos. Kaya nalalaman natin yung ating kalalagayan through preaching of the Word of God, sa pag-aaral, lahat yan. Na-judge na tayo. Maganda yun sapagkat hinahanda tayo doon sa general judgment. Which is ito yung pangatlo, the judgment court of Christ. Nasabi dito na sa Ecclesiastes chapter 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. See, alam mo nung ako'y binasa ko rito ito, kasi aking paniniwala, pag tayo humarap sa Judgment Day, yung mga sikreto natin ay hindi na ibubunyag sa Judgment Day. Kasi yung mga nagawa nating kasalanong araw, nakakaya, di ba? Pag ibunyag sa Judgment Day, kinakaya natin yun eh. Pero sabi rito sa Ecclesiastes 12:14 ni Haring Solomon, sabi niya, God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sulat ng mabuti at masama, ilalabas pa rin sa Judgment Day kahit ikaw ay Christian. So, yung mga pinag-ingat-ingatan natin sikreto, hanggang ngayon hindi pa natin nasasabay kahit sa mahal natin sa buhay, ilalabas ngayon. Pero ang kagandahan nun, tayo napatawad na sa ating mga kasalanan. Ngunit sa Judgment Day, ito pa rin ang maging basihan dito. So walang malilingid. Lalabas lahat. Kaya mga kapatid, ito po yung reality. At itong salita ng Diyos na sinasabi rin. Ngayon, dahil sa ating pag-aaral na ito, bago tayo punta doon sa buod ng ating mensahe, sa Biblia may binanggit, mga kapatid, yung iba't ibang klase ng konsensya o kalalagayan ng konsensya, yung condition of conscience na nasa tao. At dito natin makikita kung anong klaseng konsensya mayroon tayo sapagkat ang manunod dito sa mensaheng to, hindi lang tayo o makikinig, tayo naka-Zoom na makita rin nila kung anong konsensya mayroon sila. Mga kapatid, hindi para i-judge ang bawat isa, kung hindi ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng totoo upang makita din natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at sa tao. Di ba napakaganda yun? Na sabi ng iba, malinis ang aking konsensya. Paano mapapatunayan na malinis ang iyong konsensya? Natural, yung konsensya mo, sasabihin niya ng totoo, pero ikaw ba'y nagsasabi ng totoo? Ngayon natin na makikita na sa pamagitan ng salita ng Diyos, malalaman natin kung anong klaseng konsensya ang nasa atin. At dito sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ito yung mga iba't ibang klase ng konsensya. Unang-una yung masamang budhi or evil conscience. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 22, ang sabi niya, let us draw near with true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed with pure water. So binanggit dito ni Pablo sa mga taga-Hebrew na mayroong
isang pusong masama o masama ang budhi. Ngayon, ano yung sinasabi nitong masamang budhi? Ito yung konsensya na punong-puno ng kasalanan. It's burdened by unforgiven sin. Yung hindi pa napapatawad. Ito yung konsensya na may awareness na masama ang nasa loob. Ito'y konsensya ng mga hindi pa naligtas. Maaaring sila naniniwala sa Diyos, maaaring sila kabilang sa relihiyon, pero patuloy pa rin silang gumagawa ng kasalanan. Kaya sinasabi niya, devil conscience or masamang budhi sapagkat sabi nga, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. So malakas ang impluensya ng diablo dito sa konsensyang ito. Ngayon, bagamat binigyan tayo ng Panginoon ng konsensya, hindi naging reliable na yung konsensyang yun kung ikaw ay nasa kasalanan. Mga kapatid, tandaan nyo yun, ano? Hindi na ito magiging reliable na mag-judge sa atin o mag-witness sa atin habang ang tao ay nasa kasalanan. Kaya makita mo yung mga nasa kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan, ang conviction kuminsan nahihirapan. Pangalawa, na tinukoy dito sa Biblia, yung tinatawag na weak conscience, o mahina, yung budhi. Sa 1 Corinthians chapter 8, verse 7, ang sabi po rito, however, sabi niya, there is not in everyone that knowledge, for some with consciousness of idol, until now, eat it as a thing offered to an idol, and their conscience being weak. Sinasabi niya, conscience being weak is defiled. And paano mo may papaliwanag yung mahina ang budhi o conscience? Sabi rito sa ating binasa, there's not in everyone that knowledge. Ibig sabihin, yung conscience that lacks the proper biblical knowledge. Hindi may kakulangan sa kaalaman ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo. Marami yan. Ngayon, dahil sa kakulangan ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, anong nang pumapasok doon? Mayroong ignorance. Mayroong kamangmangan. Ngayon, ang nangyayari, dahil tinukoy ito ni Pablo, dahil sa kakulangan, mayroong mga limitasyon. May mga limitasyon yung kanyang pananampalataya. Kaya noong araw, hindi pa natin alam na nasa ibang religion tayo. Minsan naghahandog ng pagkain sa mga idols at kinakain natin. Ito yung tinutukoy dito ni Pablo. O kaya, kuminsan, mga minamahal na kapatid, marami pa tayong superstition. Dahil sa hindi kaalaman. Diba? Naniniwala tayo sa mga tradisyon, mga superstition, bagamat sabihin mo ikay Kristiyano. Ngayon, ang salita ng Diyos ay siyang nagtuturo. Nagpapaliwanag sa atin kung alin ang totoo. Kuminsan sabi mo sa kaisipan mo lang yan. Maraming naniniwala saan? Sa mangkukulam. Maraming naniniwala sa mga kapangyarihan ng mga espiritu. Mga anting-anting. Wala na yung mga kapatid. Dahil sa kakulangan ng katotohanan sa Ebanghelyo, mga kapatid, pinapaniwalaan ito na ito'y walang kabuluhan. Sapagkat yung salita ng Diyos ay mabisa, matalim, makapangyarihan. Amen. Nagbabago ng buhay ng tao. Amen. At ito, mga kapatid, ang siyang nagsasaliksik sa ating puso at konsensya. Tinuturuan tayo araw-araw kaya kinakailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Iba yung Bible reading, ha? Binabasa mo yun. Iba yung Bible meditation. Iniintindi mo. Iba naman yung application. Mga kapatid,
Mayroon pang memorization, minimemorize din niya para mas yung pagpapahayag ay may kahusayan. Ngunit hindi lahat natin may memorize sa dami, kaya tayo ay nagbabase na lang sa Biblia. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo na sinabi rito yung defiled conscience. Defiled, nahawa. Dito sa Titus chapter 1 verse 15, to the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. Ngayon, bakit sinabi na hawa? Alam mo, ito ang isang napakalaking problema lalo na sa sekta at denominasyon sapagkat hindi na ipapangaral yung totoong aral ng Biblia. Pinaghahalo nila yung sanlibutan at saka salita ng Diyos. There's a mixture of the truth and impurity. Paano makikita mo yan? Kung siya nag-angking Kristiyano, nakikinig sa salita ng Diyos, nagpe-fellowship, pero mayroon din siyang mga nakikita sa kanya na mga bagay pang makasanlibutan. Mga kapatid. Hindi, ang konsensya nalalaman niya yun. Kasi may bahid na, may truth, pero mayroon ding sanlibutan. There's a mixture of impurity and the truth. Nag-blend yung truth and error. Alam mo ba na pag pumasok yan, nandito yan sa puso at sa buhay natin. Giging paimbabaw tayo. May hypocrisy dyan. Kristiyano ka sa loob ng church, sa labas, nawawala pagka-Kristiyano. Diba? Nababahiran. It brings dishonor to your faith. It brings dishonor to our Lord. Kaya sabi nila, ganun ba yung Kristiyano? Ba't ganyan siya magsalita? Ba't ganyan siya gumawa? Ba't ganun siya manamit? Mga kapatid, you have to behave according to the teachings of the gospel. We are saved by the law of liberty. Yung mga pag-aral natin ng mga nakaraan na niligtas ka sa spiritual leprosy. Pero ba't gusto mo pa rin mahawa? Kung ikaw'y pinagaling na ng Panginoon, niligtas ka na, umiiwas ka na hindi ka may mahawa. Sa bawat ginagawa ng tao, mga kapatid, na hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, malaki ang impact niyan ating buhay spiritual. Kanina sa ating pag-aaral, na ang ating pag-aralan yung building upon the solid rock. Ang pundasyon natin mismo ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kanyang salita ang ating pundasyon at ito rin ang kinasasaligan ng pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Mga kapatid. At doon tayo binibuild yung ating spiritual. Pero kung hinahaluan natin ng mga bagay na material na inferior doon sa paggawa sa ating buhay spiritual, merong epekto yan. Kaya ano nangyayari? May epekto yun sa pag-grow natin o paglago natin sa pananampalataya. At alam mo na may sumbat ng budhi habang ikaw may nagagawa ka pang kahit malilit na bagay. At tandaan natin, malalaman ng Diyos lahat at walang nalilingit sa Kanya. At isa pang
pinakamabigat dito yung kalalagay ng kaluluwa, yung tinatawag na seared conscience o hiniruhan ng kang konsensya. Dito sa excuse me, sa 1 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi niya rito, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Alam mo sa hospital merong tinatawag na yung catheterization, kinocauterize. Kinocauterize ginagamit ng parang ano siya yung ginagamit parang parang soldering pero ano yun mainit yun para putulin minsan isarado. Okay. Para yun. Alam mo, dito naman sa tinukoy ni Pablo, having their conscience seared with hot iron. Nahiruhan siya. Natatakan. Ngayon, bakit siya natatakan? Tumigas na yung budhi. Ito'y napakahirap na maligtas. Tumigas ang budhi sapagkat wala na siyang kahit ipahayag mong salita ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya, mahirapan na there's always an absence of conviction. Nahirapan gumawa ang Espiritu Santo. Nakikipagpunyag yung Holy Spirit, pero dahil sa katigasan, nahirapan. Bakit? Mayroon siyang resistance, nilalabanan. Resistance to correction, resistance to change. Kahit sinabi mo, masama ang iyong ginagawa, ayon sa Biblia, at itong ginagawa mo, at kung ikay mamamatay, hindi ka naligtas, ikay papasok sa impyerno. Pero sa kabila na nalalaman lahat yun, lalabanan niya. At ano pa? Lalo na dun sa mga na-backslide, alam na nila na na-backslide sila. But still, anong nakikita mo? They still have that confidence. Confidence in wrongdoing, not in the good, not in good works. Alam nila, yung ginawa nila, sila na-backslide, nagkasala muli. Pero bakit, mga kapatid? Nahirapan silang makapanumbalik. Ngayon, at isa pang karakteristik nito, merong loss of sensitivity. Napakabigat, mga kapatid. Ngayon, kaya natin ito sinasabi sapagkat ito'y binanggit dito sa Biblia na naging isa sa mga kalalagayan ng konsensya na nasa loob ng tao. Pero mayroon pa ring solusyon sa mga bagay na yan. At ano ang solusyon? Yung dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, nandyan ang biyaya na ang kaluluwa o ang konsensya o ang budhi na bagamat ito'y masama, bagamat ito'y mahina, bagamat ito'y nahawa, at bagamat ito'y nahiruhan, mga kapatid, ay pwede siyang maging mabuti. Pwede siyang maging good conscience. Pwede maging pure conscience. Ngayon, pupunta na tayo dito. Dahil dito ang topic natin, yung good conscience, dalawa, at saka pure conscience. Sabi ni Pablo, mga kapatid, punta tayo sa testimony ng konsyensya ni Pablo. Acts chapter 23 verse 1. At sabi niya ni Pablo sa Acts 23 verse 1, I have lived in all good conscience before God until this day. Amen? Yan ang sinabi ni Pablo, na ako'y, sabi niya, ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos. Sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. Ito'y patotoo ni Pablo, patotoo ng kanyang buhay, spiritual, patotoo bilang Kristiyano, at naging ito'y saring patotoo bilang Pariseo. Alam mo ba na si Pablo, mga kapatid, nung siya'y Pariseo pa, mayroon siyang integrity. Ipinaglaban niya yon, yung kanyang relihiyon ng Pharisee. At
sa pag-aakala niya na yung Kristiyano, ang Kristyanismo ay masama, inusig niya ang Kristiyano. Inusig niya yung Iglesia ng Diyos. I persecuted the Church of God and I wasted it. Sabi niya. Kinukulong ang mga Kristiyano. Pero dun sa daan, dun sa road to Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon. At doon siya na-convert. At siya ay naging Kristiyano. Kaya ito ang patutuo niya, I have lived in all good conscience before God until this day. Present na yan. Masasabi kaya natin ito, mga kapatid, na sasabihin natin na ako'y nabuhay sa harapan ng Diyos sa buong kabutihan ng budhi hanggang sa mga araw na ito. God conscience. At iyon ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na nabuhos ang kanyang dugo upang ito ay panghugas sa lahat ng ating makasalanan upang magkaroon tayo ng mabuting konsensya. Karoon tayong good conscience. Mga kapatid, we are free from guilt and wrongdoing. We are saved from sin. Tayo ay binago ng Diyos ang buhay. We have transformed from sinner to saint, to righteous person. Mayroon tayong bagong buhay kay Kristo. Mayroon tayo ngayong God conscience o tinatawag ni Pablo rito na mabuting budhi. At ito, mga kapatid, naibalik muli ng Panginoon sa ating puso yung mabuting konsensya. Kaya reliable na ngayon, mayroon tayong tinutukoy na panloob na saksi. Mayroon tayong quiz o judge. Mayroon tayong guide. Mayroon tayong accuser. Mayroon tayong comforter. So nagko-comfort din to sa atin. Nagbibigay din inspiration parang at ito, mga kapatid, dito nakikipag-ugnayan ng Espiritu Santo sa ating mabuting konsensya. Amen ba, mga kapatid? Doon to nakikipag-ugnayan. Di ba dapat tayong mapagpasalamat? Ngayon, mga kapatid, mayroong tinatawag na good conscience. Pero mayroon din tinatawag na pure conscience. Yung good conscience, ito'y natamo natin nung tayo ay naligtas. Ngunit wala pa sa atin yung pure na conscience dahil naligtas pa lang tayo. Kinakailangan magkaroon pa tayo ng pure na conscience. At dito sa ating binasa, sabi rito, sa verse 16 ng 24, ito yung patuto, second conscience na talakay natin. Tapos babalik-balikan natin. Acts 24 verse 16, dun sa ating teksto, na dahil nga rito, lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. For God, sabi niya rito, na and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and towards men. Anong ginagawa ni Pablo, mga kapatid, nung nagkaroon siya ng God conscience? Nag-i-exercise siya, sinasanay niya. Sabi niya, sa verse 16, lagi rin akong nagsasanay. Amen? Lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon, sabi niya, ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Alam mo kung bakit? Kung ikaw ay bagong ligtas lamang, meron kang good conscience, marami ka pang kulang. Wala ka pang spiritual maturity.
Kaya nga kuminsan nakaka-offend ka eh. Amen? Nakaka-offend ka. May carnality eh. Kuminsan magsalita ka, wala kang pakundangan. Di ba? Kuminsan pakilos mo, hindi pa rin mainhin. Maging sa pag-iisip mo. So sa harapan ng Diyos at sa tao, mayroong na-o-offend, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Kung mayroon ba kayong na-o-offend sa ating mga kapatiran o sa labas, kung mayroon pa kayo na-o-offend, wala pa sa inyo yung pure conscience. Kailangan mo nang mag-exercise. Sanayin mo. Sa papaano? Magkaroon ka ng spiritual discipline. Amen? Kailangan yung spiritual discipline. Pero kung paano ka nanampalataya sa ating Panginoon para magkaroon ng good conscience, ito'y mananampalataya ka rin sa Panginoon para ikaw huhugasan ng dugo ng Panginoon. Kasi mayroon pa tayong nandun sa loob. Di ba? Ano yung mana sa loob na kailangang linisin? Ano? Mga minamahal na kapatid. Nandyan pa yung mga, yung kasulat ko rito. Yung mga guilty feelings. May mga bitterness. May mga nakatago pa rin dyan na hindi natin mabitawan, na hindi ito kalooban ng Panginoon. Di ba? Yun. Kailangan mong i-exercise. Ngayon, punta tayo dun sa dating binasa. Pisahan natin sa 24 verse 14. Dito, umpisan natin yung spiritual discipline. Unang-una na dapat makita natin na isang napakahalaga sa sa spiritual discipline, yung prayer. Mga kapatid, hindi ito basta-basta prayer. Tayo nananalangin through the Holy Spirit. Ito yung panalangin ng isang Kristiyano. Kasi karamihan tayo nananalangin, nagre-request tayo. Pang sarili. Pero pag sa spiritual prayer, mas malawak yung panalangin. At syempre, number one, pinapanalangin mo yung paglago mo sa spiritual. Nang higit na maging malalim ang iyong relasyon sa Panginoon. Huwag tayo magkasya, mga kapatid, sa padalo-dalo lang, sa pakikinig lang, napapagpalata. Pero this is an individual na sa pananalangin natin, mga kapatid, kausapin natin ang Panginoon. Panginoon, anong sabi ni Pablo? Anong gusto mo na gawin ko? Diba? Tatanungin natin, Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Ano ang kinakailangan para ako'y lumago sa aking pananampalataya? Anong kinakailangan para higit kita mabigyan ng kaluhatian at kaluguran, mapaglingkuran kita ng buong katapatan? It's a prayer in the Spirit. Na pagkatapos mo ipag-pray yan, ipinag-pray mo rin yung mga kapatiran mo sa Panginoon. Ipinag-pray mo yung lahat ng mga tao. Ipinag-pray mo yung mga galit sa'yo. Pinag-pray mo pati yung mga bumabatikos sa'yo. Lahat pinag-pray mo. We have a devotional prayer for a family, but this is a very personal prayer. It's a part of spiritual discipline. Banggit ko na kanina, yung Bible reading, Bible meditation, and application of the Word. Napakahalaga yan, mga kapatid. Sapagkat doon mo makikita yung malulusog, malalakas na Kristiyano sapagkat sila'y punong-puno ng salita ng Diyos. Na hindi lang sa kaalaman, sa kaisipan o sa puso, pero sa buhay. At ito'y mga tatawag natin na sila'y malakas, mga kapatid. And the Spirit, yung Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Ano ba, sa pananalangin na lang makikita mo ang Kristiyano kung paano siya manalangin.
Kasi nananalangin sa pamamagitan ng Holy Spirit o sa kanyang sarili lamang. Maging sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, pangangaral, pagpapatotoo, lahat should be under the inspiration of the Holy Spirit. It's a part of the spiritual discipline, mga kapatid. Kung hiwalay kayo sa akin, sabi ng Panginoon, wala kayong maghagaw. That's why we are under the guidance and the inspiration of the Holy Spirit. Dahil maaari tayo magkamali. Magkukulang tayo. Kaya patuloy natin itong idinadalangin na maging sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na ito'y pagpapala hindi lang sa atin kundi sa lahat. Higit sa lahat, tulungan tayo ng Panginoon higit pang pasaganain kanyang biyaya na ito'y maipamuhay natin. Kasama man natin ang mga kapatiran o hindi, wala man nakakita sa atin, we are living a life of spiritual integrity. Mga kapatid, it's between you and God. It's between you and the Lord. Dito sa verse 14, Acts 24, verse 14, ang sabi po niya rito, mga kapatid, ngunit to ang ipinahayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay gayon din ang paglilingkod ko sa Diyos, ang aming mga magulang na sinasampalatayan ng ang lahat ng mabagay na alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. Makikita mo yung kung paano nagpatotoo. Ito yung testimony ni Pablo, no? Nung kausap niya si Felix. Kasi ano siya, nirereklamo siya ng mga kapanya Hudyo at nakarating kay Felix. At ito yung sinabi niya na ipinapahayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta. So, he confessed. Sabi sa English dito, kung babasahin natin sa English, sabi niya, I confess to you that according to the way, yung daan na ating Panginoon. Kaya, yung nakikita mo yung boldness ni Pablo, sapagkat siya malinis ang kanyang konsensya. Sabi niya, he confessed Christ. Mga kapatid, tayo bilang Kristiyano na tayo'y mayroong pure conscience. Hindi lang sa pamagitan ng bibig natin pinapayag si Kristo, kundi pinapayag natin yung magandang buhay na binigay sa atin. Yan ba mga kapatid? Sa pamagitan ng gawa, salita, nakikita niya sa atin yung tunay na daan, ang katotohanan, at ang magandang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi pa rito sa verse 14 na so I worship the God of my fathers, sabi niya, believing all things which are written in the law and in the prophets. He served God. Sabi sa verse 14 na sabi niya, gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang, na sinampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan. Ganun pala ang tunay na paglilingkod. Ito'y alinsunod sa salita ng Diyos. Alinsunod sa gospel, sa ebanghelyo ng Panginoon. So makikita nyo dito ang magiging pundasyon ng ating panampalataya at paglilingkod na ito'y alinsunod sa salita ng Panginoon. Amen ba mga kapatid dyan? Dito sa verse 15, pagpatuloy natin. Ito ay isang patuto pa rin ng testimony ng conscience. Na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na wag-uli ng maganap at gayon din ang madiganap. Ito yung sa English yung resurrection. So,
That's a part. It's a part na sa ating testimony, mga kapatid. Na sabi ni Pablo, I have hope in God. Ang pag-asa natin ay sa Diyos. Amen ba tayo dyan? Meron tayong problema, meron tayong kinakaharap na kahirapan, may mga pagsubok, may tukso. Pero ang pag-asa palagi ay sa Diyos. Kaya dyan ang itinuturo ng malinis na konsensya. Hindi yung pag-asa sa kakayahan natin, tayo nagiging self-reliant or dependent sa Panginoon. Huwag, mga kapatid. Magkukulang lang tayo. Mag-fail tayo. Kaya sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, ang pag-asa ay sa Panginoon. Tingnan mo yung ating ginagawa rito. Kung tutusin, para bang imposible. Nagkakatipon tayo sa iba't ibang lugar, mga kapatiran, iba't ibang panahon, iba't ibang oras. Mga kapatid, ngunit pinag-isa tayo ng Panginoon. At hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Bakit? Kung minsan, ito yung aking karanasan lang, nagkaroon ng physical fellowship sa Dubai. Nandun kami. Nakarating tayo sa iba't ibang kongregasyon. Kapag may fellowship. Mga kapatid, yung Espiritu Santo na nandun sa iba't ibang kongregasyon, di ba higit na nadarama din natin dito? At mas, sasabihin ko lang sa inyo, mas higit pa ang nadarama ko rito. Kaya doon sa ibang local congregation, as a comparison, mga kapatid, hindi ko ginajudge yun. Pero yung aking sariling karanasan, na kung paano ang Espiritu Santo ay gumagawa sa atin dito. Diba hindi nagkulang ang Panginoon sa pangangaral at sa lahat. At makita rin natin ito sa ating buhay. Tayo nakakapanatili. Tayo nagpapatuloy. Maraming problema. Sino bang wala? Pero nagkulang ba ang Diyos sa atin? Alam ba, kuminsan sa tingin ko napakalaking problema na kuminsan dinadal natin yung material. Which kung higit na naunawaan mo yung kalooban ng Diyos, ito'y pansamantala lamang. Kuminsan meron tayong kalugihan sa mga bagay ng material. Kuminsan meron tayong mga regrets. Di ba? Pero sa spiritual, mga kapatid, ibinuhos naman ng Panginoon sa atin yung biyaya na kailanman hindi mababayaran. Kaya mayroong pag-asa sa Diyos at sabi ni Pablo, siya ay naniniwala. Pinapahayag niya yung resurrection. Alam mo, napakalaga yung napakalaga, mga kapatid, yung doktrina ng resurrection of the dead. Both to the just and unjust. Dalawa yun eh. May spiritual resurrection at saka yung general resurrection. Mga kapatid. Ito ay pinatuto ni Pablo. Yung mga Saduseo, hindi sila naniniwala sa resurrection. Pero ito'y pinayag ni Pablo. Dito sa verse 16, dito yung pilot verse natin eh. Sabi niya, this being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. Sabi niya na dahil nga rito, sabi niya, lagi rin akong nagsasanay. Sabi niya, nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Alam mo yung isang bagay na ito'y sa akin nga. Alam mo kung malinis nga ang konsensya mo dahil nilinis lahat na ng Panginoon yan.
Ito ang magbibigay ng motivation na kahit sa iniisip mo, sa mga gagawin mo, o sa pananalita mo, dito makakapagbigay ng offense, makakapag na hindi masasaktan ang tao, hindi masasaktan ng Diyos, at hindi ka rin masasaktan. Sapagkat alam mo ba na nilinis ultimo yung motivation mo, intention, the intents of the heart, mga kapatid. At naka-align na yung pag-iisip mo, mga plano mo, lahat ng buhay mo sa Panginoon. This is, you're aligning your thoughts, motives, and actions with God's will as revealed in the Scripture. Pag mayroong ang kagandahan dito, it requires a regular spiritual examination. Ano ba? Na yan ang iniisip palagi na gusto mo palagi malinis. Ano ba na ang bahay natin gusto natin palagi malinis? Hindi maganda tumira sa bahay na hindi malinis. Kaya ang Kristiyano, makikita mo pagpasok sa loob ng kanyang bahay, malinis. Ang kanyang damit ay malinis, kanyang katawan malinis, mas malinis ang kanyang konsensya. Yan po. Diba mga kapatid? At higit sa lahat mga kapatid, we're doing the things that will promote Christ. Ito ang ating business. Ito ang ating buhay. That we have to proclaim the gospel that will attract people to accept the Lord and to embrace His word. Pero mga kapatid, napakaganda yan. Kaya nakikita nila sa ating buhay na magandang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa ating mga pag-uugali, mga kapatid, sa ating klase ng pamumuhay, uri ng pamumuhay. Sabi ko palagi, sa ating pananalita, napakahirap i-control yung salita kung mas mabilis yung bibig mo kaysa yung puso at isipan. Tendency palagi ay sasagot ka kagad. Yan ang tendency ng human. It's a human tendencies, but the human heart that is purified with a pure conscience, mga kapatid, meron meekness, may humility. Tinuturuan tayo. Sa mag-asawa, mga kapatid na Kristiyano, kaya tinawag ng Panginoon. Kaya partner, your partner not only in marriage, but in Christ, inside the home, mga kapatid. Merong tunay na pagmamahalan. Nagagaling sa Diyos. Dati, nagbabatuhan lang kayo ng depresya. At ngayon, nag-iintindihan nila. Sabi nga nila, pag tumatanda ka na raw sa edad, mas gusto na raw mapayapa. Ayaw mo ng gulo. Mga kapatid, babaguhin natin yan. Pag tumatanda ka sa espiritual, lalo kang nagiging tahimik. Sa wisdom and meekness. Pero pag ikaw ay nagsalita, nandyan ng pagpapala. Minsan yung maraming pananalita, minsan nagbubunga, may kayo magkamali, o minsan magkasala. Kaya sabi nga nila, tayo makupad sa pagsasalita, pero dapat makita sa magandang gawa. The manifestation of pure conscience is actively avoiding actions or words that would wrong or harm others or that will offend others. See? Actively avoiding
actions or words that would wrong or harm others. Sa parito mga kapatid, your conduct beyond reproach, sabi niya. Ito yung sinasabi ni Pablo na ang kanyang konsensya ay walang kapaslangan sa harapan ng Diyos at sa tao. At isang napaganda rito na sinasabi rito that yung pure conscience, it should be flowing from a living relationship with God. Ang Panginoon ay banal, ang Diyos ay banal. Tayo rin ay magpakabanal sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. It's a pure conscience. At sabi pa rito na kung minsan mayroong hindi tayo palubos na nalilinis kasi hindi natin sinosurrender yung ating sarili. May tinatawag doon na unresolved guilt. Mayroong tinatawag na inner conflict. At may tinatawag din doon na spiritual blindness. Mga kapatid, ito isa sa mga bagay na sinosurrender natin, pinapalinis natin sa Panginoon. Kasi mga bagay na ito, nagbubunga ng negativity. At bilang panghuli, sabi po rito, pure conscience must be maintained up to the end in obedience, in love, in watchfulness, and faithfulness. Dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 5. Ito'y napakaganda na sinabi rito ni Pablo kay Timothy. Sabi niya, ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Maganda sa English, ano? Now the purpose of the commandment is love from a pure heart. Amen? From a good conscience and from sincere faith. Ito yung purpose ng Ebanghelyo. Love, that we will have a love that comes from a pure heart, that we will have a God conscience, and we have a sincere faith. Mga kapatid, napakaganda yung plano ng ating Panginoon. God's word, it produces love. Ito yung nanggagaling sa Panginoon. It comes from God, from a pure heart, and a good conscience, sincere faith. This is how you define relationship to God and man. Meron kang malinis na puso, buting konsensya, at matapat na pananampalataya na hindi paimbabaw. At bilang panghuli mga kapatid, dito sa Ecclesiastes 12:14, at ito'y nabanggit din ni Brother Adrian kanina, dito sa Ecclesiastes 12:14, sabi niya, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti at maging masama. Yung binasa ni Brother Adrian dito sa ano yun sa yung Judgment Day. 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to his done, whether it be good or bad. Mga kapatid, lahat tayo, ito yung sinasabi ko na pinakahuling judgment, that you will stand on the judgment of Christ. Dito mga kapatid, hindi lang dala natin yung mabuting konsensya o malinis na konsensya, kung hindi
tayo i-judge mismo ng Panginoon. Amen? At titignan ang lahat ng ating gawa. Ito may mabuti o masama, tinitignan lahat at ito'y i-judge tayo. But tayo makakatayo sa judgment day. Dahil sa ating Panginoon, dahil sa kanyang biyaya. Na dahil sa kanya, ang merito na lahat at ang ating katagumpayan sa ating buhay spiritual at katagumpayan na tayo magpapasok sa buhay na walang hanggan sapagkat dahil sa ating Panginoon. Tayo ay naging masunurin sa kanyang kalooban. Tayo, mga minamahal na kapatid, kasi sumunod, tayo nanampalataya, tayo naglingkod, niluwalhati natin Panginoon, at tayo bunga ng pagpapagal ng ating Panginoon. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo hanggang sa pangangaral niya ay hindi hindi ito naging walang kabuluhan. At nagkaroon ito ng katuparan, mga minamahal na kapatid, na ang katagumpayan ay binibigay ng Panginoon. Kung paano siya nagtagumpay, ay mapapasa atin din. Hindi lang sa atin, kundi sa lahat din na naghahangad ng kanyang pagpapakita. Mga kapatid, anong sabi ni Pablo? Kung malapit na siyang mamatay, ang sabi niya, iningatan ko ang pananampalataya. Hindi lang niya iningatan, ito'y tinapos niya. At meron siyang assurance. Anong sabi niya? Buhat ngayon ay natataan sa akin. Ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Sa araw na yun. At hindi lang ako, sabi niya, kundi sa lahat din na naghahangad ng kanyang pagpapakita. Mga kapatid, yung testimony ng conscience ni Pablo, mga kapatid, meron siyang good conscience, meron siyang pure conscience. At ito, mga kapatid, masasabi niya, to live is Christ and to die is gain. Pagpalay ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, kung tayo napagpala sa kanyang mga banal na salita, sabihin natin amen.